From Joy Humang, Kuntuner, hello po, SAS and Kipa na lang po ba ang ginagamit mostly ngayon sa PR? Oo, kahit ako, na-try ko yung RevSeller. Even though until now, meron pa din akong RevSeller kasi masyadong magaan gamitin sa RevSeller. Pero in doing sourcing, mas gusto ko yung SellerAmp. Mas flexible si SellerAmp. Madami siyang features na makikita mo sa sourcing. So, mas mabilis mo ma-eliminate yung product if good ba siya o hindi. Kasi pag wala kasi yung mga feature na yon, magsasayang para i-click yung product na yun then i-qualify. Pero kung sa SellerAmp, visible na yung current price, current buy box price, number of sellers, ayun, kung sa price ba siya hindi. So, mas mabilis yung sourcing. Until now, kahit ngayon, meron pa din yung tactical arbitrage kaso medyo costly na. Nakalimit na yung scanning time, yung tawag nito, yung source mogul nandito pa din. So pero I highly suggest na wag kayong gumamit ng mga ganon, mga automation sa pag-source kasi kung madali niyo mahanap, ito tip guys ha, kung madali niyo mahanap yung products, it means madali din sa iba na mahanap yung products na yon. So ano yung disadvantage pag madali mahanap yung product? Yung disadvantage is mataas yung chance na matatank yung product or mapa-price tank yung product. It means babagsak yung price, i-increase yung number of sellers.